Sobra yatang malakas itong microphone ko. Hallelujah. Baka hindi lang demonyo ang mabingi. Ayan, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Wow, hallelujah. Alam mo yung kabutihan ng Diyos ay 2025. Talagang alam ko naranasan niyo ang kabutihan ng Diyos. Sino dito ang magsasabi na napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya? Amen. And before na tayo po ay magtutuloy-tuloy sa atin pong pakikinig ng salita ng Diyos for the sake of the others na wala po dito, gusto kong anong tawag dito? Yung announcement kanina, gusto ko ulit na kung saan ay sabihin sa inyo na ang ating gawain for this coming next Sunday, it will be a all-out worship, and at the same time, it will be an anointing service po natin. So you have to make sure na kung saan nandito ka kasamang pamilya mo, kasi po with the pastors na kasama po natin sa church na ito, i-anoint po namin ang bawat pamilya next Sunday po. Preparing for this year 2026, we're believing with the move of God, we're believing na kung saan sa buhay natin, mas higit natin na mararanasan ang Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi mo, mas higit mong mararanasan ang Diyos sa taong ito ng 2026. What you have experienced in the last year, 2025, may mas higit pang kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Amin ba yun? Sabihin mo dyan sa katabi mo, yung kumbinsihin mo siya, 2026, may gagawin pang mas malaki ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Sabihin mo sa kanya, sa taong 2026, mag-o-overflow ka sa kabutihan ng Diyos. Amin ba yun? Hallelujah. Yung kabutihan ng Diyos mararanasan mo tuloy-tuloy. Yung pagpapala ng Diyos mararanasan mo higit pa nung mga nakaraang taon. Sinong naniniwala doon? Mag-o-overflow ka sa taong 2026. Lord, according to their faith, O God, let it be done to them, Lord. Amen. Hallelujah. Yung makita mo na sa taong itong 2026, kakaiba yung gagawin ng Diyos. Hallelujah. Sino dito, you can testify na sa taong 2025 ay talagang, meron talagang provision si Lord. Hallelujah. Sino dito na sasabihin mo, mas higit pa yung ginawa ng Diyos noong taong 2024 sa taong 2025 na dumating sa buhay ko? See, you know, our God, hallelujah, yung Diyos na pinaglilingkuran po natin, He is a limitless God. Walang limitasyon ng Diyos. Kaya niyang gawin mas higit pa doon sa nakaraan na nangyari sa buhay mo. Alam niyo, I thank God. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. Kahit meron pa akong pinagdaanan, hallelujah, alam niyo na yung pinagdaanan na kung saan talagang nagkaroon ako ng angioplasty, how the Lord provided, hallelujah, yung needs, umabot po ng mahigit kalahating milyon yung nagastos ko. Hallelujah, doon sa anong tawag dito, angioplasty na yan. Aside from that, yung everyday na kung saan medication ko, the Lord has provided. Hindi lang provide ng Diyos, natapos ang taong 2025, may surplus si Lord sa akin. Hallelujah. Alam niyo, hindi yung surplus na binibili natin na second hand, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin, kahit meron tayong mga pinagkagastusan, ang dami po natin na kung saan mga binayaran, babayarin. But you have to believe, hallelujah, at the end of the year, merong surplus. Amin ba yon? Ibig sabihin, hindi nagkulang si Lord. Ibig sabihin, hindi lang sapat ang biyaya at probisyon ng Diyos. Ibig sabihin, totoo si Lord. God is more than enough God. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo? Dahil yung Diyos na yan, hallelujah, kaya niyang gawin sa buhay natin. Pwede palang mangyari yon. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, pwede palang gawin ng Diyos sa'yo. Kaya nga sabi ng Lord, kaya kanyang pasaganain.
Sino kayang pamilya yon na naniniwala siya, hallelujah, na kaya siyang pasaganain ng Diyos? Hindi ko po yan salita po yan ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, kaya kanyang pasaganain. Hallelujah. Kaya lang tayo po minsan, hallelujah, yung mindset natin na nakikita natin na kahit sinabi na ng Panginoon, mahirap pa rin para sa atin na paniwalaan, mas pinapaniwalaan pa natin. Alam nyo yung palagi na sinasabi ni Sister Lynn, hallelujah, mas naniniwala pa raw tayo na yung sardinas, alam natin na yung laman nun ay talagang sardinas. Kahit nakasarado siya. Tama o mali? Hello? Na nakapak siya doon sa in-can. At alam natin na ang laman nun ay sardinas talaga. Pero ito yung salita ng Diyos. In the Bible, nandoon yung salita ng Panginoon. At sabi ng Diyos, kaya kanyang pasaganain pero mahirap mong paniwalaan. Hallelujah. Kung alam lang pala nating paniwalaan yan, gaya ng simpleng paniniwala natin na ang laman ng sardinas ay talagang sardinas, kaya palang gawin ng Diyos. Amin ba yun? Hallelujah. Sige, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. It is found in Psalms 23 verses 1 to 6. Hallelujah. It is a very familiar chapter and verses para po sa atin sa umagang ito. Amin ba yun? Anong sabi po niya? The Lord is my shepherd. I shall not want. Hallelujah. Sabi niya verse 2, He makes me or He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Tandaan po natin, pag si Lord pala may ginagawa sa buhay mo, ang nakataya doon, pangalan niya. Wala yata akong kausap sa umagang ito. Bakit kapag papalain ng Diyos, bakit gagawan ka ng Diyos, hallelujah, na yung buhay mo, He will lead you in the path of righteousness. Bakit? Pangalan niya ang nakataya. Nung sabi niya, for His name's sake. Hindi dahil sa'yo. Dahil kay Lord, kaya ka nandito sa umagang ito. It is not for anybody else. Hindi para sa akin, hindi para kanino, dahil pinaunlakan mo ang isang tao. No, the reason why you are here is for His name's sake. Hallelujah. Itinataya ng Diyos yung kanyang pangalan. Alam mo ba na pagdating doon sa pagkuha ng mga, anong tawag natin dito, yung mga importante na mga documents, hindi basta-basta tinatanggap yan without the authentication. Tama o mali? Hallelujah. Napaka-importante yun. Merong silyado yun. At bawat hakbang na ginagawa ng Diyos para sa atin, kahit yung pinakamaliit na pagpapala mo, authenticated by the name of our God. Amen. Tinatatakan niya. Ibig sabihin, sabi ng salita ng Diyos, itong salita kong ito, habang tinatatakan niya, ibig sabihin, totoo yan. At pag totoo yan, hallelujah, tinutupad ni Lord din yan. Can you imagine that? Hallelujah. Napaka-importante na makita po natin na yung transaction na ginagawa natin, kinakailangan na talagang makita natin, legal lahat. Pag nakita mong legal yan, merong mga authentication yan. Merong mga nakasign na mga tao dyan. At yung sign na nakalagay sa salita ng Diyos, walang iba kundi yung kanyang pangalan. Hello, sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala akong katatakutan. Alam ni David kung sino yung Diyos sa kanyang pinagkakatiwalaan. Kapatid, ikaw kaya sa umagang ito, kilala mo ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Dumaan man ako, sabi niya, sa kadiliman. Dumaan man ako sa gitna ng kamatayan. Hindi ako matatakot. For I know, alam ni David, sabi niya, for thou art with me. Kasama kita, Panginoon, hindi mo ako pababayaan.
Kanino kayong buhay yon na sasamahan kang muli ng Diyos sa taong 2026 at bawat pagsama ng Diyos sa iyo, mararanasan mo yung hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi niya, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sometimes we misunderstood these two words, rod and staff. Akala natin minsan, hallelujah, yung rod pangpalo sa atin ng Diyos para ituwid tayo. Pag makita mo yung rod, sabi niya, it brings comfort to you. Do you think pag pinalo ka ni Lord, masasaktan ka, mako-comfort ka? Alam mo yung rod na yan, pag sinabing rod, hallelujah, mula sa verse na yan, yung rod na yan ginagamit ng Diyos for your protection. Yung rod na yan ginagamit ng Diyos para itaboy lahat ng gawain ng kaaway. That's how the rod, hallelujah, uses, hallelujah, na sinasabi ni David. Dala-dala po ni David yon because David, hallelujah, isa po siyang pastol. Hallelujah, doon niya nakikita yung buhay na meron siya, kung paano niya pinoprotektahan yung mga flocks na kanyang pinapastulan. Hallelujah. And our Lord, He is our great shepherd this morning. Amen. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan. Sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Verse 5, sabi niya, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Ibig sabihin ng Diyos, yung mga taong naiinis sa'yo, yung mga taong nagagalit sa'yo, with their own eyes, they will see how God will bless you. Kung papaano ka ipaghahanda ng Diyos ng piging sa taong 2026. Kanino kayang pamilya yon? Yung mararanasan mo, hallelujah, ang taong 26, kakaiba na gawa at kilos ng kamay ng Diyos sa pamilya mo. Dinideklara ko yan sa pamilya mo. Dinideklara ko yan sa buhay mo. Ang taong 2026, mararanasan mo yung kakaibang goodness, yung kakaibang mercy, yung kakaibang grasya ng Diyos. Sabi niya, thou anointest my head with oil, my cup runs over. Kanino kaya yung buhay na yun? Hallelujah. Sabi niya, yung cup mo, hallelujah, that cup, hallelujah, na meron ka sa umagang ito. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, your cup runs over. Sa ibang translation, your cup will overflow. Hallelujah. Surely, ito yung katiyakan na sinasabi ng Panginoon. Verse 6, sabi niya, pinapasiguraduhan para sa atin ng Diyos. Sinitiyak ng Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi mo, tinitiyak ng Panginoon. Sabi niya, surely, hallelujah, goodness, mercy, surely goodness and mercy will follow me. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, hallelujah, surely goodness and mercy will follow me. Hindi lang sa taong 2026, but all the days of your life. Kanino kayang buhay yun? Pag ang grasya ng Diyos nararanasan mo, ibig sabihin, kahit kagalingan, pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo. Yung himala, kaya kanya na kung saan katagpuin sa umagang ito. Hallelujah. Even the miracles, hallelujah, will follow you. Long life will follow you. Hallelujah. Hindi yung hinahabol ka ng kamatayan. Ang humahabol sa iyo ay buhay. Amen. Kasi mayroong mga tao sinasabi nila, bakit kaya kahit saan ako magpunta parang ang malas kong tao? Di ba? Palagi na lang kakabit ko, nakakabit na yata sa akin ng disgrasya. Hallelujah. Kapatid, sa buhay mo, hindi disgrasya ang humahabol sa iyo. Grasya ng Panginoon. Amen. Yung pamilya mo, sabihin mo dyan, yung pamilya ko, hinahabol ng biyaya ng Diyos.
Woo! Hallelujah. Sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Meron tayong katiyakan, kapatid, hallelujah, na may forever. Hello? Yung love life mo lang ang walang forever. Hello? Kay Lord may forever tayo. At tinitiyak yan ng Diyos, you will dwell in the house of the Lord forever. Why? He is your shepherd. Hallelujah, siya ang ating pastol. Ito yung pag-uusapan natin, 2026. Pwede bang basahin mo? 2026, taon ko ito. 2026, year of overflow. Hallelujah. Yung mararanasan mo, kahit may struggle ka, I tell you, meron tayong struggle. But I do believe, hallelujah, promise ni Lord in Psalm 65:11, sabi niya doon, hallelujah, I will crown your year with bountiful. Kanino kayang buhay yun? At ang sabi niya, even in your hard pathways, woo, hallelujah, there is an abundance. There is an overflow. Kanino kayang pamilya yon? Hallelujah. Si David, alam niya bakit naniniwala siya. Alam niya, kilala niya yung Diyos na experience niya sa kanyang buhay from being a shepherd boy. Hallelujah. Dinala siya ng Diyos. Alam niyo yung kakaibang ginawa ng Diyos? Tagapastol lang dati si David. Pero when God anointed him, napakalaga pala yung anointing ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Yung anointing din, makikita mo na, yun yung nagdi-distinguish ng yung destiny. When God anointed this man from being a shepherd boy, nakita natin na yung kanyang buhay, unti-unti siyang dinala ng Diyos doon sa kaharian. Hindi mo ma-imagine na siya yung papalit at magiging hari. Bakit? Merong anak yung dating hari na pwedeng siyang pumalit para maging hari nung kanilang panahon. But you know what? When God anointed him, at ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw yung papalit na magiging hari. Hello? Kaya palang iangat ng Diyos yung buhay mo. Ano man ang kalagayan mo sa buhay. Hallelujah. When you have that anointing in your life, hallelujah, that anointing will distinguish the kind of work, the kind of life na meron ka sa Diyos. Hallelujah. Yun yung pagkakaiba na meron tayo. Hallelujah, na kapag meron tayong anointing mula sa Diyos, alam natin na mayroong mabuti, mayroong magandang paruroonan ng ating mga buhay. See, hindi po natin dapat ito, yung bang parang hindi binibigyan ng importansya masyado sa buhay natin. But the anointing, I'll tell you, it's the anointing that makes the difference. Tandaan po natin yan. Ang daming mga tao magagaling, ang daming mga, alam nyo yung mga tao na talented, pero yung anointing ang nagbibigay ng pagkakaiba. Kahit ang galing mong kumanta, kung wala kang anointing, tandaan po natin yan. It's the anointing that makes the difference in your life. Yung makita ng pagkakaiba, hallelujah, doon sa magaling at doon sa inanoint ng Panginoon. Ang daming magagaling pero wala yung anointing. Hallelujah. At tandaan po natin, pag wala yung anointing, makikita mo na yung buhay hindi nagbabago. Hello? Napakahalaga sa buhay po natin yan. Year of overflow. Sabi niya, in Exodus chapter 3 verse 8, and I come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land and to a good land and a large and unto a land flowing with milk and honey.
and to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. This is the promise of God to the Israelites people. Nung dadalhin sila ng Diyos, aalisin sila mula doon sa Ehipto, ang sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa isang lupain, at yung lupain na yan, sabi niya, it is a land flowing with milk and honey. Hallelujah. Sabi mo dyan sa katabi mo, may milk ka na, may honey ka pa. Hallelujah. Di ba? Hallelujah. Kompleto si Lord, hindi kulang si Lord. Sabi niya, a land flowing with milk and honey is a biblical phrase describing the promised land. Open and close parenthesis, Canaan as a place of abundant fertility. Somebody say abundant fertility. Prosperity and sustenance, symbolizing God's provision for the Israelites, with milk representing livestock and honey signifying rich crops like dates or bee honey, indicating a bountiful land for both shepherds and farmers. The phrase appearing in the Old Testament signifies ultimate blessing, rich nourishment, and a harmonious environment where needs and desires are met. Kanino kayang buhay yon? Your desires, sabi niya, your needs and your desires are both met. Hallelujah. Kanino kayang buhay yon? Hindi ka nagkukulang. It's an overflowing land. Hallelujah. Yung tahanan na kinaroroonan mo, pwede kang mag-overflow dyan. Hallelujah. Ang napaka-importante, nandyan palagi si Lord sa inyong mga tahanan. And alam nyo, we love na tayo po ay bless ng Diyos palagi. Di ba? Pag naririnig natin ang blessing, wow, amen, akin yun. Hallelujah. Pero pagdating sa gawa, hello, di na po natin nakikita. Lord, kulang-tula katawan, may blessing mo ay. Hallelujah. Napaka-importante na makita natin, ma-realize natin ang katotohanan. Hindi lang puro akin yun. Kinakailangan nilalakaran din natin. Amen. Lakaran po natin, sabi niya, prosperity and fertility. It paints a picture of lush pasture for animals and abundant fruit, nectar for bees, or honey, suggesting a self-sufficient and wealthy land. It's a self-sufficient, wealthy land. Hallelujah. Na makita natin hanggang ngayon, yung bansang yan, pinagpapala ng Diyos. Bakit? Pangako ng Diyos eh. Nung dinala sila ng Diyos sa bansang yan, pinangako ng Diyos, sa bansang yan, pagpapalain ko kayo. Hindi lang pinagpala ang bansang yan. Hallelujah. When it comes doon sa mga material na bagay. Their land was so blessed. Bakit? Hallelujah. Andoon yung Diyos na yan. Hallelujah. And we have to believe, hallelujah, the same God, Panginoon, nasa tahanan kita. Nasa bahay ka namin, Lord. Don't just invite Him as a guest in your house. Sabihin niyo kay Lord, Lord, ikaw yung may-ari ng tahanang ito. Kami lang, Panginoon, ay, ano yun? Tagapag-ingat mo. We are God's steward this morning of everything. Hallelujah, na kung saan ibinigay ng Diyos sa atin. Abundance, the word flowing emphasizes rich, overflowing fullness beyond mere sufficiency, a land with everything. Somebody say, with everything. Hallelujah. May kulang ba dyan? Hello? May kulang ba dyan? When we say with everything needed, sabi mo sa katabi mo, wala ka nang hahanapin pa. Pati kalusugan mo, hallelujah, si Lord kaya niyang ibigay sa iyo.
Amen. Hallelujah. Yung kabutihan mo palagi ang nakikita ng Diyos sa iyo, kapatid, sa umagang ito. Another one, sabi niya, the spiritual significance for believers, it often represents the all-inclusive Christ, offering spiritual richness and fulfillment in this present life. Somebody say, in this present life, there is fulfillment. Hello? Hallelujah. Fulfillment, ano yun? Fulfillment ng mga promise ni Lord. At ang sabi niya, or in the near future, heavenly reward. Meron po tayong katiyakan. Hindi lang sa buhay na ito. Sa buhay na darating, there is a heavenly reward. Hallelujah. Kaya yung mga malapit nang umuwi, hindi pa wala pang uuwi sa taong ito. Amen. Hallelujah. Alam nyo, kahit umuwi ka, merong nag-aantay sa'yo na heavenly reward. That's why you make sure, hallelujah, na may ginagawa ka sa kaharian ng Diyos. Meron tayong heavenly reward. Sige, tinan po natin ito. Meron ba anak? Sabi niya, in Psalm 16 verse 5, Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. Anong sabi niya? Sino daw yung cup of blessing natin? It is the Lord. Hallelujah. That's why when you have the Lord inside of you, mararanasan mo yung tinatawag po natin na overflow. Because our God is the God of overflow. He's the God of abundance. Hallelujah. Nasabi niya walang kakulangan sa Diyos. Kaya nga yung dinala niya ng Israelites doon sa promised land. Sabi ng Lord sa kanya, hallelujah, lahat inihanda ng Diyos sa kanila. It is just like how God created Adam and Eve. Everything na kailangan nila sa buhay, nakahanda na. Nung dalhin ng Diyos yung Israel doon sa promised land, nakahanda na yung lugar. Ang sabi ng Diyos, there is a city na na-built na. It was never built by the Israelites. Mayroong nagtayo para sa kanila. Sabi ng Lord, may mga tahanan doon, nagtayo na, at ibang taong nagtayo para sa inyo. Hallelujah. I-prepare lang ng Diyos. Hello? Sa taong 2026, sino kayang buhay? Alam niya na merong i-prepare ang Diyos sa kanya. Amen. Hallelujah. Na yung pinapanalangin mo na magkaroon ka ng bahay at lupa, meron na palang inilaan si Lord para sa'yo. Kanino kayang buhay yon? See? Sabi ni Lord, my cup of blessing. Si Lord yon, you alone are my inheritance. He is our inheritance. Hindi yung inahanap mo, anto kasimanan ko si tatay ko. Di ba? Hallelujah. Amang kasi mayaman niya kapinsan, may pamanan to kasi. Di ba? Kung kani-kanino tayo naghahanap ng ating inheritance, but in the Bible, si David sabi niya, Lord, you alone are my inheritance. Hallelujah. Kapag si Lord ang inheritance mo, hello, wala kang hahanapin pa sa buhay. Hallelujah. Kumplito ang buhay mo pag si Lord. The word cup, pag titignan po natin yan, ito pang ibig sabihin yan. Anong sabi niya? Faith. Destiny. Kaya nga sabi nila, alam niyo yung sabi ng mga Pilipino, yan ang tadhana mo. Di ba? Nakatadhana ka para sa Kanya. Sino nagkasabi nun? Na meron nang nakatadhana para sa'yo. Oh, di ba? Merong mga tao na sa sobrang hirap ng buhay, sasabihin nila, yan kasi ang tadhana mo, yung kahirapan. Hindi yun yung tadhana mo, kapatid. Hallelujah. Si Lord, hallelujah, ang nagbibigay ng ating destiny.
Hello? Maniwala ka si Lord. It is the Lord who is your destiny. Hallelujah. Ikaw, Lord, yung tadhana ko at ikaw yung nagtatakda ng aking tadhana sa buhay. Hallelujah. Pag si Lord ang nagtakda ng tadhana mo sa buhay na ito, kapatid, hallelujah, hindi ka kailanman pababayaan ng Diyos because He is also your shepherd. Ang sabi ni David, I will never lack of anything. Hallelujah. Dahil si Lord ang nagtatakda, nagbibigay ng tadhana sa buhay mo. Hallelujah. Tingnan mo, pag mapapansin mo yan, it is like the hands of God sa buhay mo, kapatid. Kapag tayo po ay, alam mo yung nag-aantay ka palagi doon sa gagawin ng Diyos. Hello, ito yung mga tao na sinasabi ni David, He that dwelleth in the secret place of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, He is my God. In Him will I trust. Sa Kanya lang ako magtitiwala. Dahil ako'y naniniwala, hindi ako pababayaan ng Diyos na ito. Hallelujah. Sabi niya in verse 14 and 15 and 16, makikita ninyo doon that when we call upon Him, ang sabi niya, He will answer us. He will deliver us. Pag meron tayong pinagdadaanan, there is the hands of God to deliver you out of your troubles. Nandyan ang Diyos. Hallelujah. Napakalaga na naintindihan po natin na kailangan po natin na manahan doon sa lugar na yan where we can experience yung pagkalinga ng Diyos sa buhay natin. See, hallelujah. Ituloy natin, anak. See, 3 principles for your overflow. Habi mo dyan sa katabi mo, humanda ka. Hallelujah, may gagawin ang Diyos. Kailangan mo lang lakaran ang prinsipyong ito. Sabi niya, go to the very source. Go to the very source. Punta ka doon sa pinanggagalingan ng overflow na yan. Hallelujah. Minsan kung kani-kanino pa tayo pumupunta, na minsan iniisip natin na kahit ito na lang, na minsan parang alam niyo yung prodigal son, na sabi niya, pag pantyagaan ko laya, antayo may mampakan na baboy, pantyagan ko layan trabaho hanggang anto'y irap. Si mabilad say si kato may time say konto narasan na moong ang gapi kanan to pantyagan ko lang kanan niya ikakanan na baboy. If God is your shepherd this morning, hindi ka kailangan magtiyaga, hallelujah, sa buhay na kung saan akala mo yun yung faith mo, yan yung destiny mo, yan yung kapalaran mo na mamamatay kang dilat ang iyong mata. Dinideklara ko, hindi yan yung buhay na meron ka na nais ng Diyos sa iyo. Ano po ang dahilan ng sabi ng Panginoon? I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Tapos nandoon ka sa buhay na yon. When he found himself, hallelujah, sabi niya, nandoon siya sa kalagayan na yon. Then he came to his senses. Wala pala sa katinuan ng pag-iisip yung batang ito. Pag ganun yung iniisip mo, nagtsatsaga ka sa hirap, you are not in the right senses. Napagtanto niya sa kanyang sarili, mali pala yung kanyang kalagayan. Sabi niya, kailangan kong bumalik sa aking tatay. Hallelujah. When you are, nandoon ka sa very source. Go to the very source. Bumalik siya doon sa very source, yung kanyang tatay. Say kontunid sarili to, pawila kan di tatay ko, kirawak na pirdona tan ibaga kan di tatay ko, tay agmuakla bibirbiran niya anak mo, ibilang muaklan sa kayaripan mo, singa sikara. Hallelujah. Agtuan tamay anak na umpawil, amay tatay tumanaya, agaw labi, aalagaran to yung pawil may anak to. Hello? We have to come. Kailangan tayong dumating sa point na buhay natin na mabago yung pananaw natin sa buhay. Di ba sabi ng salita ng Diyos,
in Romans chapter 12 verse 2, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good and what is that perfect will of God in your life. Hello? Kalooban ba ng Diyos na buong buhay mo mahirap ka? Hindi po mga kapatid. Ano ang dahilan bakit si Lord nagpakahirap siya? Sabi ng salita ng Diyos in the book of Corinthians. Hallelujah. With the grace of God, yung grasya ng Diyos na yan, nasabi niya that though He was rich, yet for your sake, for my sake, He became poor. So that through His poverty, you will become rich. Can you imagine that? Gusto pala ni Lord gumanda, sumagana ang buhay mo. Kinuha niya yung lugar ng kahirapan mo. Kinuha niya yung lugar, hallelujah, na sabi niya, by the stripes of Jesus, kinuha niya lahat yun. At ang sabi ng mga, anong tawag dito, mga Bible scholars, sabi nila, hindi po aksidente na 39 stripes yung tinamo ng ating Panginoon. 39 na sugat ng latigo sa kanyang katawan. Bakit? All the majors, sickness and disease, ang sabi nila, they were all 39. Nagpapakita na lahat ng karamdaman na yon, kinuha ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo, at ang sabi niya, it is finished. Kailangan lang nating manampalataya, kailangan lang nating lumakad. Sabi niya, and my God, somebody say, and my God will, hallelujah, will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa Tagalog, sabi po ng Tagalog, buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos. Kaya kanyang pagpalain, kaya niyang isupply, hallelujah, lahat ng pangangailangan mo kay Kristo Jesus. Hallelujah. Kahit ilan pa tayo, hallelujah, ay yung mga tao na, mga billionaires na hindi na halos maubos-ubos yung kanilang kayamanan, for how many generations? Sabi ng salita ng Diyos, buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, kaya niyang ibigay ang lahat. Sabi mo dyan sa katabi mo, ang lahat. Hallelujah. Pati kalusugan mo, kayang ibigay ng Diyos. Pati kagalingan mo, kayang ibigay ng Diyos. Hallelujah. Yung future, hallelujah, na pag-aral ng anak mo, kayang i-provide ni Lord yan. You have not worry. Don't worry about your future and the future of your family. See? Sabi niya dyan, Ephesians chapter 3 verse 20, now all glory to God. Hallelujah. Sa ibang translation, sabi yan, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or imagine. Hallelujah. Hindi mo kayang isipin yung kayang gawin ng Diyos na pagpapalang ibibigay sa pamilya mo. Amen. Hallelujah. And God, hallelujah, may guarantee si Lord. Ano yung guarantee niya? Sabi niya, according to the power that is at work within you. Who is that power? It's the power of the Holy Spirit. He's working inside of us. Amen. Hallelujah. Kung nare-recognize mo siya, nandyan siya. Sometimes very silent lang siya pag hindi mo siya. Alam mo yun, sometimes with you do not allow the Holy Spirit to work, to manifest His power and His glory in your life. Nandyan lang. He's just waiting for you. Amen. Inaantay ka lang niya, nasasabihin mo, Holy Spirit, manifest your presence in my life. Hallelujah. The same Holy Spirit na kumilos at nagtrabaho sa buhay ng ating Panginoong Jesus, He is working inside of us.
Amen ba yun? Hallelujah. Sabi niya number 2, sow your seed. Akala natin, hallelujah, yung overflow, basta nangyayari yan. No. Hallelujah. Tandaan po natin, meron din po tayong ginagawa. Sabi niya dito, Genesis 15, nung si Lord nangako kay Abraham, sabi ni Lord sa kanya, I will give you this land that I promised to you. Anong sabi ni Abraham kay Lord? But Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Panginoon, ano ang katibayan na ibibigay mo nga sa akin itong lupang ito? Anong sabi sa kanya ng Lord? So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Abram brought all this to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. Sabi ni Lord, hallelujah, mag-offer ka. Hello? Hallelujah. To make sure, hallelujah, that this promise, hallelujah, na ipinangako ko sa iyo ay mangyayari, ganito ang gawin mo. You have to offer a sacrifice. Hallelujah. Kailangan meron kang gawin, sabi ng Diyos kay Abraham. At nung ginawa yun ni Abraham, alam nyo, minsan sa buhay natin, when we have that, what do we call, our seed offering, merong mga parang a birds of prey na tinatawag. Alam niyo yan, yung mga parang nung mga time, parang vulture ata yan eh. At gusto na kung saan dagitin yung mga offering na ibibigay ni Abraham kay Lord. Pero ang ginawa ni Abraham, sabi niya, but Abram drove them away. Huwag nating hayaan na sometimes we want to give what is due to the Lord. Pero sa ating mind, meron tayong mga kaisipan, ay ganito, ganyan, wag na lang. Di ba? Sometimes, ang kaaway, ayaw niya na kung saan gawin natin yun. Why? Especially, pag yung ibibigay mo talaga, it's very precious. Sabi nga nung isang pastor, alam mo pag si Lord nangungusap sa iyo pagdating sa giving, si Lord hindi lang yung something na kung saan parang walang value. When God speaks to us, when it comes to our giving, sometimes ang hinihingi ni Lord yung valuable. Hindi ganun kasimple. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi ganun kasimple. Kasi kahit si Lord nung humingi siya kay Abraham, ang hiningi niya yung kanyang anak at kaisa-isang anak. Hello? And sometimes yung mga bagay sa atin na parang napakahalaga, parang minsan yun yung hinihingi ng Diyos sa atin. Pero pag hindi galing yan kay Lord, alam mo sa'yo lang. Or out of your, alam mo yung compulsion na tinatawag? Yung parang, yun yung, feel mo na ibigay. Lord, ito yung feel ko na ibigay. Wala yan sa pakiramdam. Sabi mo yan sa katabi, wala yan sa pakiramdam. Hallelujah, our giving, our seeds must be based on the Word of God. Bakit? Andoon yung blessing ng ating Diyos. Tingnan po natin ito. Sabi niya dyan, in 2 Corinthians chapter 9, verse 10 to 11, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply. Anong sabi niya? Si Lord daw ang nagsusupply doon sa mga binhi. Hallelujah. Alam niyo po ba na bago dumating ang 2026, hallelujah, kasi it's our first fruit, hallelujah, yan na yung naging namin, buhay namin na mag-asawa ni Sterling. Bago dumating ang bagong taon, we make sure, hallelujah, na meron kaming nakalaan na budget para sa taong o para sa buwan na darating, the first month of January. Bakit? Hallelujah. Yung first fruit namin, iniisip na namin na ibibigay namin kay Lord.
Nakahanda na yun. Hallelujah. That everything, hallelujah, na alam po namin na ito'y first, we will give it to the Lord. From January 1st, mayroong mga nagpadala sa Gcash ko. Hallelujah. Seed, mga kung ano-anong binigay sa akin. Lord, first fruit ko ito. Hindi ko gagalawin. Why? It's very important. Hindi lang tayo, we go to the very source. Kinakailangan na si Lord palagi ang pinaka-priority natin sa buhay. Amen. Kahit sa pagbibigay natin, hindi lang yung tira-tira natin ang binibigay natin kay Lord. See, sometimes ito yung nakakalimutan natin. Alam nyo, napaka-importante na matutunan po natin when we receive our blessing, kinakailangan tanggalin nyo yung para kay Lord muna. Hindi yung gumastos ka na lahat-lahat. Ay, oo nga pala, nakalimutan kong tanggalin yung tithes ko. Lord, forgive me, hindi ko natanggal. Hallelujah. Hindi na first si Lord. Hallelujah. Siya na yung second priority mo. Hello? If you want na sa buhay mo, maranasan si Lord. If you want na maranasan yung overflow, make sure, hallelujah, si Lord unahin natin. I thank God, hallelujah. Nagulat po ako nung, sabi ko may savings po ako na tinatabi po yan for the whole year. Nagkakaroon na may savings ako na ganyan. At minsan kinukuha ko yan by ganitong buwan at ganitong mga buwan. And I thank God, hallelujah. Kasi alam nyo yung blessing din ni Lord, napakalaga din na alam natin na kung saan, alam natin na i-manage. Hindi lang puro gastos doon, gastos dito. Mayroon tayong nakalaan sa mga gastusan. Meron din tayong nakalaan na kung saan savings natin. Hello? It's very important. Para pagdating ng at the end of the year o ganitong mga kuan, alam mo na meron kang pinangawakan. Hello? Hindi ka mag-worry. Di ba? Hallelujah. Pansinin po ninyo na kahit nung panahon ni Joseph, nung nagkaroon ng famine in the land of Egypt for 7 years, yung 7 years na kung saan merong bountiful blessing, bountiful harvest, nag-ipon si Joseph. Ang dami niyang inilaan, inipon niya. Kaya pagdating ng time ng famine, anong nangyari? Lahat ng bansa sa kanilang paligid, wala na, naubos na lahat. Anong gagawin nila? Pumunta sila sa Egypt. Pumunta sila kay Joseph. Hello? Bakit? Sabi ni Lord, you will be the lender, not the borrower. Hello? See? Kaya tayo din po tinuturuan ni Lord. Paano tayo magkakaroon ng overflow kung hindi natin alam mag-ipon? Hallelujah. Hayaan mo muna, wag mo munang isipin niyang iPhone. Ang mahalaga may ipon ka. Hello? May iPhone ka, wala ka namang ipon. Oh, sabihin mo dyan sa katabi mo, kung may iPhone ka at wala kang ipon, ibinta mo yan para may ipon ka. Diba? Pa-iPhone ka, wala kang naitatabi. See? Napakalaga po nun sa buhay po natin. Matutunan po natin na meron tayong mga itinatabi at least 10 or 20% of your income. May itinatabi ka. Hallelujah. And I praise God. We learned that. Natutunan po namin yan. And hallelujah, yun yung ginagawa na namin sa buhay na. Yun na rin po yung pong ginagawa ko. Hanggang wala na si Sterling, tinuloy-tuloy ko na gawin yun. At napakalaga po nun. You know what? Pagdating ng mga time na mayroon kang pagkagagasosan, di ba? Sabi niya, kung may isinuksok, may mandurukot. Ay, hallelujah. Di ba? Merong madudukot. Di ba? Meron kang dudukutin. Hallelujah. Pag time na kung saan kailangan mo, meron kang alam mo na kung saan itinabi. Pero alam nyo, hindi basta-basta ganun yun na itinabi mo tapos kukunin mo. Hindi. Meron ka talagang pinaglalaanan doon.
Parang nung panahon ng famine sa Egypt, nag-ipon si Joseph kasi may pinaglalanan siya. Anong pinaglalanan niya? Yung darating na famine. Hallelujah. And nakikita mo, bakit ka nag-iipon? Kasi ganito, ganyan, pinag-iipunan ko, bibili kasi ako ng bagong sasakyan. Hello? Pinag-iipunan din yan. Amin ba yun? Hallelujah. Mag-ipon tayo mga kapatid. Para pagdating ng time, alam natin na si Lord andoon yung blessing niya. Why? We are following God's principles in our life. Ibalik natin doon, anak. Yun na ba yun? Ayan, hallelujah. Sabi niya, He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Sabi niya, you will be enriched. Sabi mo dyan sa katabi mo, you will be enriched. Hallelujah. Alam mo daw, kapag marunong ka raw magtanim, isang araw magugulat ka. Hallelujah. Akala ng iba na, sabi nga nila nung nakikita nila na si Manny Pacquiao dahil bigay ng bigay, sabi nila, isang araw mawawalan ng taong yan. Mauubusan siya sa kanyang kabibigay. Alam niyo ba, sa kabibigay niya, mas lalo nga siyang pinagpapala ng Diyos. Hello, bakit? That is the principle of the Word of God. That is the principle of God. Hallelujah. Sabi niya, give and it shall be given back to you. Yung overflow na hinahanap mo, nandoon sa giving mo, nandoon sa seed mo. Sabi niya, give and it will be given back to you. Bakit walang bumabalik? Tanungin mo yung sarili mo, bakit walang bumabalik? Wala kang itinatanim. Hello? Aani ka lang kung meron kang itinanim. Hello? Alam niyo yung nakikiani, iba naman yun, nakikiani sa mga umaani. Ang tawag doon dyan, Pangasinan, mantuturtur. Oh, di ba? Aramay nakukira-kira di man, si katumay duduk-duk-dukan to. Hallelujah. Numaminsan, aramay blessing yun, sasabit si kayo, amay turtur. Akin, hallelujah, you are not giving what is due to the Lord. Pag binigay natin yun, si Lord din, oh, He's the one who's supplying our seed. Hindi ikaw ang magsusupply niyan, si Lord. Sabi niya, He who supplies seed to the sower, pati yung bread. Iba yung bread, iba yung seed. Hallelujah. Hindi inuuna ni Lord yung bread. Sabi mo dyan sa katabi mo, akala mo pag blines ka ni Lord, pagkain agad ang iniisip mo. Hindi. Ang sinusupply una ni Lord yung seed. Pangalawa yung pagkain. Hallelujah. At ang sabi niya, will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Hallelujah. Maniwala kapag nagtatanim ka, si Lord may increase. Si Lord may enlarge. Si Lord, sabi niya, payayamanin ka ni Lord. God will make you rich. Sabi niya, you will be enriched in every way. Hallelujah. In every way, you will be enriched when we follow the principle of God. At ang sabi niya, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Yun daw generosity natin. Pansinin po ninyo, pag meron kang tao na blines mo siya, anong sabi ng taong ito? Diba? Pag blines mo siya at na-bless siya sa'yo, sabi niya, thank you. Diba? Papasalamat yan. At the same time, sabi niya, thank you Lord. Diba? Nagpapasalamat siya sa Diyos. Yan yung sabi ng Panginoon, through your generosity will result in thanksgiving to God. May mga taong nagpapasalamat sa Diyos because of your generosity. Hello? At habang nagpapasalamat sila sa Diyos, dahil sa iyo yan. Sa ginawa mo sa kanila, nagpapasalamat sila na nakikilala nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. See? And number 3, sabi niya, live a life pleasing to God. Hallelujah. Ito yung buhay dapat na meron tayo.
Sabi niya doon sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Hallelujah. Yung buhay daw natin, dapat kaaya-aya sa Diyos. Merong isang tao, ng pangalan po niya ay, ito siya si Caleb. Si Caleb, sabi niya in 14:24 ng Numbers, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Anong sabi niya? I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Hallelujah. Alam mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo, kapatid, hindi lang sa'yo. Anong sabi niya? Even your descendants. Angkan mo, mama na damay ginawam niya, pansirbi niya Diyos siya katawan, that you live a life pleasing to God. Anong sabi niya? Itong taong ita, he follows God wholeheartedly. Hallelujah. Buong puso. Kapatid, sabi mo diyan sa katabi mo, buong puso. Anong ibig sabihin yan? Hallelujah. That sometimes, ito po nakikita po ninyo, yung buhay mo bilang isang Kristiyano, sometimes, may araw na mabuti kang tao. Hello? Minsan din may araw, maldita ka rin. Hello? Sino kaya yon? Wala dito, ano? Di ba? Minsan, alam mo yung masunurin ka, minsan. Alam mo yung tinutupak ka, minsan. Kahit anong gawin nyo dyan, basta ngayon, hindi ako magtatrabaho, hihiga lang ako. Minsan ganun yun, tinutupak eh. Hanggang ang tugawan mo, huwag mong balon na ganggan. Hello? Anong tawag doon? Di ba? Hallelujah. Si Caleb, sabi niya, sabi pa niya dyan, Deuteronomy 1:36, except Caleb, son of Jephunneh, he will see it. Sabi niya, yung promise ni Lord sa kanya, except him, sabi niya, siya lang ang makakakita. Nung pinangako ng Diyos, lahat noong mga panahon na yon, there are millions of Israelites people going to promised land. Pero sabi ng Diyos, except Caleb, son of Jephunneh, he will see it. And I will give him his descendants the land he set his feet on, because he followed the Lord wholeheartedly. Many times, si Lord mismo, hallelujah, ang nagsabi niyan, na itong taong ito talagang may mga time na kung saan yung mga tao talagang pinupursige siya na wag silang, yung alam mo ba na wag nilang sundan ang sinasabi ng Lord. But this man, sabi ng salita ng Diyos, despite na merong mga tao sa kanyang paligid na nagdi-disturb sa kanya, nagdi-distract sa kanya, ang sabi ng salita ng Diyos, he still followed the Lord his God wholeheartedly. Amen. Hallelujah. Yeah, minsan sa buhay natin, very excited tayo. Very on fire tayo. Di ba? Minsan nga, ikaw nang anong tawag dito, nagvo-volunteer sa sarili mo. Sabi mo, Pastor, pwede bang ako ngayon, ang ganito, ganyan, mag-lead ngayon? Kasi on fire ka eh. Di ba? Pero may time na, pwede bang ikaw ang mag-lead ngayon? Ay, hindi mo na, Pastor. Hindi ko feel ngayon, hindi ko feel. Hello? Hallelujah. When we obey God wholeheartedly, wala yan sa panahon ang paglilingkod sa Diyos. Wala yan sa feelings natin. Even you don't feel or you feel, hallelujah, we need to serve God wholeheartedly. Amen. Hallelujah. Wala ni anak ko. Ito po sabi niya diyan sa 5 ng Joshua. Joshua chapter 5.
or chapter 3, verse 5 to 8. And Joshua said to the people, "Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." Sabi ni Joshua sa mga tao, hallelujah, nung sila ay papasok na doon sa promised land, they were about to cross the Jordan River. Sabi niya, sanctify yourself. Hallelujah. Set apart. Hallelujah. Make yourself holy before the Lord. Ito yung kailangan natin, sabi ni Joshua. Bakit tatawid na tayo? Hallelujah. Pupunta na tayo doon sa pangako ng Diyos sa atin na lupain. We need to sanctify ourselves, sabi ni Joshua. For tomorrow will do wonders among you. It is a promise for our future. That when we have that life pleasing to God, may pangako si Lord sa future natin. Makikita natin yung mga kamanghamanghang kilos ng kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pang sabi niya? Verse 6 to 8. Then Joshua spoke to the priest saying, "Take up the ark of the covenant and cross over before the people." So they took up the ark of the covenant and went before the people. Verse 8. Yung last verse. Verse 7. Sabi niya, "And the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of all Israel." Hallelujah. Itatanghal kita, Joshua. Hallelujah. Bakit? Who is this Joshua? Ito yung tao na kasama din ni Caleb. Dalawa lang sila for many people. More than 2 million people na nilabas ng Diyos sa Ehipto. Dadalawa lang ang taong nakapasok ng Promised Land, si Caleb at saka si Joshua. Bakit? Meron ding kakaibang klaseng espiritu ang lalaking ito. Siya yung talagang nagpursige na sabi niya sa buong Israel, sabi niya, nasa sa inyo ang pamimili kung sino ang Diyos na inyong paglilingkuran. Pero para sa akin, sabi niya, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will not serve the God of these Amorites, the Hittites, the Jebusites, and these all sites. But we will only serve the God who made a promise and to His people. Yung conclusion ng buhay ng taong ito ng pangalan ay Joshua. Pakinggan po ninyong ito dahil napakalaga na ito. Bakit? Dahil sa kanyang buhay na paglilingkod kasama ng kanyang pamilya. Sabi ng conclusion ng Book of Joshua, all the Israelites people serve God. Habang si Joshua ay nabubuhay, naglingkod sila sa Diyos. Bakit? Yung buhay na meron siya kasama ng kanyang pamilya, they made a vow before God, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi pwedeng mabago yung kanyang puso. Kapatid, ikaw kaya at ang pamilya mo, ako'y naniniwala, hallelujah, hindi lang ikaw. Because we keep on declaring and we keep on believing that you and your family, hindi lang mapagpala, kundi magkaroon, maranasan nilang kaligtasan na nararanasan mo rin. I want you to stand up with me sa umagang ito. Maniwala ka. You're here. This year 2026, maaring may ini-expect ka na hindi nangyari. Actually, mayroong verse na hindi po nabasa po dyan. And I would like na kung saan basahin sa inyo bago po ako mag-close habang kayo po ay nakatayo dyan. It is found in the book of Psalms 112.
Psalms 112, beginning verse 1 to verse 3. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Shout in celebration of praise unto the Lord. This is a TPT Translation Bible. Sabi niya sa verse 1, shout in celebration of praise to the Lord. Why? Everyone who loves the Lord and delights in Him will cherish His words and be blessed. Sabi po niya, and be blessed beyond expectation. Their descendants will be prosperous and influential. Every generation of the righteous will experience His favor. Kanino kayang henerasyon yun? At sa verse 3 sabi niya, great blessing and wealth fills the house of the wise, for their integrity endures forever. Hindi mo ini-expect, but I do believe the same God who promised in His word. Because you love the Lord, you delight in His word. And hallelujah, sabi ng salita ng Diyos, because you cherish His words, you are blessed beyond expectation. Thank you, Lord. This is your promise. This is your word, oh God. Ako po'y naniniwala, Panginoon, oh God. Gaya ng sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, for your name's sake, oh God, pangalan mo ang nakataya, Panginoon, at ikaw ang aming dakilang pastol sa umagang ito. You promise us, Lord, di mo kami kailanman pababayaan. You promise us, Lord God, hallelujah, sasamahan mo kami, Panginoon. There might be times in our life for this year, oh God, na merong mga struggles, Panginoon. Meron pa rin mga problema, Panginoon, na daraanan, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin. But I do believe, oh God, dahil kasama ka namin, dadaan lang kami, Panginoon, sa mga area niya ng aming mga buhay. Because our destiny, oh God, yung tadhana namin, Panginoong Diyos, pinagpala mo na, Panginoon. Hallelujah, maging mga henerasyon, Panginoon, oh God, you promise us in the book of Proverbs, oh God, that we will leave an inheritance, oh God, to our children's children, oh God. Hindi lang kami, Panginoon, hindi lang sa aming mga anak, kahit sa aming mga inapo, Panginoon, oh God, o kaapu-apuhan. Ang pagpapalang yan, ang pabor na yan, o Diyos, oh God, dadaloy sa kanilang mga buhay. Panginoon, darating man yung time, Panginoon, oh God, hallelujah, kukunin mo kami, but I believe, oh God, that promise, oh God, will continue, Lord God. Itutuloy mong gagawin, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito, Diyos, dinideklara ko ang iyong salita, Panginoon. Our cups overflows. Hallelujah, we will overflow, God. Hindi lang sa mga pinansyal na pagpapala, hindi lang sa mga material na pagpapala, kabutihan mo, Panginoon, o Diyos. Hindi lang dadaloy, Panginoon, aapaw, Panginoong Diyos, o God. At bawat apaw nito, Panginoon, o God, maraming taong mapagpapala sa mga biyaya mo. Dinideklara ko ang buhay ng bawat isa, o Diyos, na nandirito, Panginoon, o God. Lagpas ang lahat ng karamdaman, lahat ng salot, Panginoong Diyos, o God, na dala ng kasalanan. In the name of Jesus, we cancel of those curses right now. In the name of Jesus, I decree and I declare, oh God, that your words will gonna manifest into their life, into their family, hallelujah, into their generations, oh God. Because that is your promise, Lord God. Even to our descendants, Lord, they will experience, Lord, your goodness, your mercy, and your love, Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God. Hayaan mo, Diyos, O God, hallelujah, sa taong ito ng 2026, hindi mo lang kami bibisitahin, Panginoon, O God. Mananahan ka sa aming kalagitnaan. Mananahan ka sa bawat pamilya. Mananahan ka sa bawat tahanan, Panginoon, O God. At hayaan mo, Panginoong Diyos, O God,
Hallelujah. Bilang kami, Panginoong Diyos, o God, na pinangakuan mo ng iyong mga salita, hayaan mo, Diyos, o God, na magawa namin, Panginoon, ang dapat po namin gawin, Panginoon. That we might also experience, O God, your promise overflow, God. Hallelujah. Mag-o-overflow kami, Panginoon, O God, sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng mga magagandang bagay na gagawin mo, Diyos, O God. Hallelujah, Lord God. Makikita, Panginoon, ng maraming tao, Diyos, O God. Lord, you promise us, Lord God, hallelujah, that you prepare a table before us, O God, or before the presence of our enemies, O God. And Lord, you said in your word, you will anoint our head, O God, and our cup runs over, Lord. I pray and I declare, O God, hallelujah, sa bawat buhay na nandirito, Panginoon, wala kayong lalagpasan. Pami-pamilya, pagpapalain po ninyo. Pami-pamilya, gagawan ninyo ng pabor, Panginoon. Pami-pamilya, Panginoon, makikita namin ang pag-angat, hallelujah, ng aming mga buhay, ang pagsagana, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. At dahil yan sa iyong pangalan, Panginoon, and for your glory, for the honor of your holy name. Maraming salamat. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nais naming silyuhan ang bawat pangako mo naming narinig sa iyong salita. Lord, as we partake the communion, bless the symbol of your body and your blood. Thank you so much for what you have done on the cross of Calvary. Thank you so much, oh God, hallelujah, for the redemption, for the deliverance, oh God. Thank you so much, Lord God, for everything, oh God, for your precious blood that was shed on the cross, oh God. And thank you so much for your body that was broken, that we might be whole, healed, healthy, and strong. Thank you, Lord God. I pray for this year 2026. Renew our strength, oh God. Hallelujah. Renew our strength. Just as you promised, Lord, our youth will renewed like an eagle. Thank you, Father. All the glory, all the honor and praises belongs to you. In Jesus' name,